Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban sa Pilipinas, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kilalang kilala nga po sa bansang Pilipinas ang Japanese former IBF Super Bantamweight World Champion Yukinori Oguni. Gawa ng minsan na itong nakalaban ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Kung atin po kasing matatandaan ay nagtuos ang dalawa noong taong 2023 kung saan dumayo si Casimero sa Japan para sa laban nila. Subalit sa kasamaang palad nga po ay nauwi sa tabla ang resulta ng kanilang sagupaan nang dahil sa accidental headbutt na siyang nagdulot ng matinding bitak sa ulo ng Hapon. Pero ngayon nga po ay si Oguni naman ang dadayo sa ating bansang Pilipinas sa susunod na buwan para labanan ang veteranong Pinoy fighter na si Jonjon Estrada. May record na 18 wins with 14 knockouts and 14 losses. Bagamat po may 14 na talo sa Estrada sa kanyang kartada, ay hindi na po sa kanya bago ang lumaban sa mga dekalibring fighters na kagaya kay Oguni. Dahil minsan niyang nakatapat ang mga world-class fighters ng Pilipinas na sila Charlie Suarez at Michael Dasmariñas. Bukod dyan ay ito din po ang magsisilbing kauna-unahang laban ni Oguni sa 126-pound featherweight division. Gaganapin ang kanilang sagupaan sa April 10 sa Ilorde Sports Center sa Parañaque. Dito po natin makikita kung kaya pa ba ng Hapon makipagsabayan. Lalo pat nanggagaling siya sa isang masaklap na pagkatalo via first round technical knockout sa kamay ng dating tinalo ni Casimero na si Philippus Nitumbua sa undercard ng Casimero vs Saul Sanchez nitong nakalipas na buwan ng Oktubre lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay nitong nakalipas na linggo lamang ay kinumpirma ng ating pambato na si Pinoy boxing legend former 4 Division World Champion Nito Donaire Jr. na bagamat magdadalawang taon na siyang hindi lumalaban at may edad na siyang 42 years old ay hindi pa din siya magre-retiro. Ay sinabi naman nga po nito ngayon na lalaban pa din daw siya sa susunod na 4 hanggang 5 taon. Paliwanag ni Nonito na gusto niya pa din daw kasing magboxing. Sa katunayan nga daw ay kinontak niya na ang mga kapwa niya legendary fighters na sila Roman Chocolatito Gonzales at Juan Francisco Estrada. Subalit mukhang may ibang plano din daw ang mga ito. Pero ganun pa man nga po ay isa lang daw ang sinisigurado niya. At yun nga ay ang magbabalik umano siya sa ibabaw ng lona sa taon na ito. Sa kasalukuyan po ay hindi pa natin alam kung saan at kailan ang susunod na laban ni Donaire. Kaya mag-abang lang po tayo sa ilalabas niyang official announcement. Dahil paniguradong magugulat tayo kapag kinumpirma na niya na ang susunod niyang laban ngayong 2025. Madaming Pinoy boxing fans naman ang nagsasabi na kailangan na daw ni Donaire magretiro sa pagboboxing dahil wala na daw itong kailangan pang patunayan. Lalo pat sementado na umano ang ligasiya nito sa sports ng suntukan bilang isang legendary fighter at future Hall of Famer. Sa punto daw kasi na ito ay mas maigi ng isipin ni Donaire ang kanyang kalusugan para mas ma-enjoy niya ang mga pinaghirapan niya sa boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.